Bago ko umpisahan ang kwentong ito, ay nais ko lamang batiin ng mga masugid nating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga kaibigan. Shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. At shoutout din kay Guy Sumudyo, Emeline Benolirao, Lourdes Grace Gardi, Nelson M. Plio, at Lucky Kids Game Farm. Ang mga kwentong kalabisan nating naririnig sa mga matatanda sa atin, lalo na sa mga liblib na lugar ng mga probinsya, ay patungkol ito sa kababalaghang pangyayari. At isa na dun ay ang patungkol sa agim at umutya. Ang kwentong ating tampok sa araw na ito ay totoong pangyayari sa isang batang si Pipi na naging isang tanyag na mananabong sa lugar ng mga aswang. Nag-iisang anak itong si Pipi sa kanyang mga magulang na sina Ilmo at Candida. Nakatira ang pamilyang ito sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Southern Leyte. Bago pa man ipinanganak itong si Pipi ng kanyang inang si Candida, ay may balitang nagkakaroon ng agimat itong si Ilmo na nakuha nito sa alaga niyang kalabaw. Ang sabi ng mga tao ron, nang minsan nag-aararo itong si Ilmo sa kanilang bukirin, ay biglang umulan ng malakas. Kaya't napilitang itigil nito ang kanyang ginagawa at naghahanap ng masisilungan kasama ang kanyang kalabaw. Nang makakita si Ilmo ng isang malaking puno ng kahoy, ay kaagad itong sumilong at dali-daling itinali ang kanyang kalabaw sa malaking ugat ng kahoy na iyon. Makalipas ang 30 segundo, ay lalong lumakas ang ulan at napansin ni Ilmo ang malakas na tunog sa ibabaw ng kanyang sinisilungan. Nagmadaling inusisan ni Ilmo ang pinagmula ng tunog na iyon at nakita nito ang rumaragas ang baha na papunta sa kanyang kinaruruunan. Tumakbong iniwanan ni Ilmo ang lugar. Subalit huli na ang lahat. Naabutan silang dalawa ng alaga niyang kalabaw sa malakas na baha. Inanod ang dalawa hanggang dun sa dagat, na lalong naglagay sa peligro ng buhay ni Ilmo dahil hindi ito marunong lumangoy. At nang malapit ng malunod itong si Ilmo, ay biglang pumailalim ang alaga niyang kalabaw at siya'y inangat nito at dinala sa dalampasigan. Subalit sa kasamaang palad, ay tinamaan ng matulis na kahoy ang kanyang kalabaw na tumago sa buo nitong katawan na naging dahilan sa pagkamatay nito. Naisalba ang buhay ni Ilmo, subalit pumanaw naman ang kanyang alaga. Nang mga oras na iyon, ay tamang paglitaw na ng araw. At nang inilibot ni Ilmo sa paligid, ay wala siyang taong nakikita. Napaiyak na lamang si Ilmo nang makitang patay na ang kanyang kalabaw. Nang umahon na sa dagat si Ilmo, ay nilingon nito ang kanyang alagang kalabaw sa huling pagkakataon. Subalit bigla itong nagulat nang may nakita siyang bagay na umiilaw sa bibig ng kalabaw. Nang ito'y matamaan sa sinag ng araw. Nang dahil doon, ay kaagad na binalikan ni Ilmo ang kanyang kalabaw para usisahin ang bagay na iyon. Nang makalapit na ito sa kanyang alagang kalabaw, ay nagulat itong si Ilmo nang makitang ngipin lamang ito ng kanyang alaga. Pagkatapos niya itong makuha, ay isinilid niya ito sa kanyang bulsa at kaagad na iniwan ang nasabing lugar at hanapin ang daan pauwi sa kanilang bahay. Inabot ito ng gabi sa paghahanap sa daan na iyon hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. At habang binabagtas nito ang kahabaan ng daan, ay may nakasalubong itong si Ilmo na 5 kataong puro lasing. Iiwasan sana niya ito, subalit bigla sing tinawag ng lasing na iyon.
Nang makalapit si Ilmo sa 5 lasing, ay bigla itong sinuntok ng isa. Subalit sinalubong ito ni Ilmo ng isa ding suntok. Tumilapon sa malayo ang taong sumuntok sa kanya. Nang makita ito ng mga kasamahang lasing, ay sabay na sumugod ang mga ito. Subalit sa hindi malamang dahilan, ay tumilapon din ang 4 sa malayo. Maya-maya ay sabay na tumakbo ang 5 mga lasing na paika-ika. Mula ng araw na iyon, ay naging usap-usapan sa kanilang nayon ang nagawa ni Ilmo na kinatatakutan ng mga masasamang nilalang. Lumipas ang 3 taon, ay isinilang ang batang si Pipi. At ito'y naging inspirasyon ni Ilmo para magpursigi sa kanyang buhay at mabuhay ng maayos ang kanyang bagong silang na anak na si Pipi. Lumipas pa ang maraming taon, ay lumaking mabait at magalang ang batang si Pipi nang dahil sa mga turo ng kanyang mga magulang. Subalit nang nasa 10 taon na si Pipi, ay biglang nagbago ang kanyang buhay nang dahil sa isang trahedya. Namatay ang kanyang mga magulang nang dahil sa gulo ng kanilang nayon. Nadamay si Ilmo at Candida nang dahil sa bakbakan ng mga sundalo at mga rebelde. Nagiging ulilang lubos itong si Pipi. Subalit bago nalagutan ng hininga ang kanyang ama, ay naibigay ang mutya ng kalabaw sa kanya. Natutong mamuhay mag-isa ang batang si Pipi, at ito'y natigil sa kanyang pag-aaral. Doon na sa kagubatan na nirahan si Pipi, na malayo sa mga tao. At ang isa sa kanyang libangan ay ang pag-aalaga ng mga manok at iba pang mga hayop. At ito din ang kanyang pangkabuhayan, ang magtinda ng mga manok sa patag. Maraming naawa sa kalagayan ng batang si Pipi at gustong kupkupin siya. Subalit ito'y ilag sa mga tao dahil maalala lamang nito ang nangyari sa kanyang mga magulang. Isang araw, habang masayang nagpapakain ng mga alagang manok itong si Pipi, ay biglang may napansin ito sa bulanting niyang manok. Iba ang tinding nito at palagi itong nakatingin kay Pipi na parang may gustong kumausap sa kanya. Ngunit dahil sa bata at walang alam si Pipi tungkol sa sabong, ay hinayaan na lamang niya ito. Kinabukasan ay lumuwas si Pipi sa patag para magbinta ng mga manok. Kasama sa mga ibibinta niyang iyon ay ang manok bulanting. Kalabisan ang dala niyang mga manok ay pinapalitan ito ng bigas at ulam. Habang naglalakad si Pipi papunta sa patag, ay biglang nakawala si Bulanting sa kanyang pagtatali at ito'y lumipad sa malayo. Malungkot man ang bata sa pangyayari, subalit patuloy itong naglalakad papunta sa patag. Dahil sa Biyernes ang araw na iyon, ay may tabo sa lugar. Sa mga hindi nakakaintindi ng tabo, ito ay pagtitipon ng mga tao sa isang lugar at pagkakaroon ng mga palaro at may mga tinda ding pagkain. Ito po ang tabo sa Bisaya. Balik tayo sa kwento. Hindi inabutan ng tanghali at naubos ang dala niyang mga manok. Kumain muna itong si Pipi bago bumalik sa gubat kung saan siya nakatira. At habang naglalakad ito pa uwi, ay may mga taong nakaabang sa kanyang dinadaanan. Doon nakapwisto sa unahan. At nang makalapit na si Pipi, ay biglang hinablot ang dala nitong bag na pinaglagyan nito ng pera. Subalit nahawakan ni Pipi ang kamay ng humablot sa dala niyang bag at ito'y kanyang ibinalibag. Nagulat ang mga taong tumambang sa bata, pati na mismo si Pipi. Ang lakas ko pala. Ngayon ko lang ito nalaman. Dahil kaya ito sa mutya ng kalabaw. Nabigay sa akin ni Ama. Wika ni Pipi sa kanyang sarili. Hindi ordinaryo ang bata na yan. May agimat yata ito.
Wika naman ng isang bandido. Subalit sabay na sinunggaban itong si Pipi at hinawakan ang dalawa nitong mga kamay. Kaya't hindi na makagalaw ang bata. Kaagad na kinuha ang dala nitong bag na may lamang pera. Subalit may isang anino na parang ibon ang nakita ni Pipi. At narinig na lamang niya sisigawan ng mga bandidong papatakas. Nabitawan ng mga ito ang ninakaw nilang bag kay Pipi. At nang makita ni Pipi ang ibong kumagat sa mga bandido, ay laking gulat nito. Dahil ito ang bulanting niyang manok. Napaluha si Pipi sa kanyang nakita at mahigpit na niyakap ang alaga niyang manok bulanting. Mula ngayon, Bulanting, ay alagaan kita ng maayos at hinding-hindi na kita ibibinta. At isama din kita sa lahat ng aking mga lakad. Wika ni Pipi sa manok niyang bulanting. At nang makauwi na ito sa gubat na kanyang tinitirhan, ay napaiyak siya sa kanyang nakita. Sinira ang kanyang tahanan at ninakaw ang lahat ng mga alaga niyang hayop. Napatakbo si Pipi sa iba't ibang parte ng kagubatan. Nagbabasakaling maabutan pa niya ang mga walang awang nilalang na sumira sa kanyang tahanan at nagnakaw ng kanyang mga alaga. Subalit wala siyang naabutan, kaya't bumalik na lamang ito sa nawasak niyang tahanan. Alam kong ang pumatay ng aking mga magulang at sumira sa aking tahanan ay iisa. Magkikita din tayo balang araw, mga hangal. Wika ni Pipi sa kanyang sarili. At ng araw din iyon, ay nilisan ni Pipi ang lugar na iyon. At kung saan-saan na lamang ito nagpapalipas ng gabi. Gusto niyang hanapin ang mga pumaslang sa kanyang mga magulang at sumira sa kanyang tahanan at nagnakaw ng mga alaga nitong hayop. Wala siyang ibang kasama sa paglalakbay, kundi ang manok niyang bulanting na minsan nang sumagip sa kanyang buhay. Isang araw ay may nakitang mga kabahayan itong si Pipi. Subalit sobra namang tahimik ang lugar na iyon. At ng mga oras na iyon ay nag-aagawan na ang liwanag at dilim. At habang ito'y naglalakad papasok sa nasabing lugar, ay may nakasalubong itong isang matanda. At bigla itong nagsalita. Ata, ikaw ba ay sasali sa sabong mamaya? Mag-ingat ka sa lugar na ito dahil ito'y lugar ng mga aswang. Hindi na nakasagot si Pipi sa sinabi ng matanda nang bigla na lamang itong naglaho. Naguguluhan at nagtataka itong si Pipi sa kanyang nasaksihan. Subalit patuloy itong naglalakad sa unahan. Nang may biglang nagsilabas ang mga tao sa mga kabahayan at ito'y nakatingin sa kanya na parang gusto siyang saklin at kainin ng mga ito. Ito na yata ang sinabing mga aswang. Ngunit ako'y hindi takot sa inyo. Wika naman ni Pipi sa kanyang sarili nang bigla siyang nakarinig ng ingay sa unahan at biglang may nagsasalita sa kanyang likuran. Dito nga ang daan papunta sa sabungan. Sundin mo lang ang daan na iyan. Malapit ang mag-uumpisa ang sabong. Napalingon si Pipi sa taong nagsalita sa kanyang likuran. Subalit bigla rin itong naglaho. Buo ang loob ni Pipi na binaybay ang daan patungo sa sabungan. Habang ang manok niyang bulanting ay tahimik na nagmasid sa paligid. Nang biglang sumilaw ang ngipin ng kalabaw sa kanyang bulsa. Napalingon naman itong si Pipi sa paligid at nagsalita sa kanyang sarili. Ang pagsilaw ng aking mutya ng ngipin ng kalabaw ay sinyalis ito na may mga nilalang na nakatingin sa amin ni Buknoy, ang manokong bulanting.
May masamang balak ang mga ito sa amin. Nang biglang natigil ang kanyang pag-iisip, nang makita niyang malapit na pala ito sa sabungan. Hindi magkamayaw sa pagsigaw ang mga nilalang na nasa loob ng sabungan, na parang aliw na aliw sa pinapanood nilang laban. Habang may napansin itong si Pipe, na parang may sumusunod sa kanya. Sino kaya itong sumusunod sa akin? Kanina ko pa ito napansin. Kung masama man ang pakay mo sa akin, ay matitikman mo ang bagsik ng aking mutya. Nang bigla nitong naramdaman na may kamayng dumampi sa kanyang balikat. Huwag kang matakot, Pepe. Isa akong kaibigan. Matagal na kitang sinusundan. Ako nga pala si Inko Banong, ang iyong tagabantay. Delikado ang lugar na pinasok mo, Pipe. Kaya nandito ako para bantayan ka. Malalaman mo rin kung ano ang tunay kong katauhan. Sige na, Pipe. Papasok na tayo sa loob ng sabungan. Habang papasok na sina Pipi at Inko Banong sa loob ng sabungan, ay biglang may humarang sa kanila. Ha 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 ha! Nakakatawa naman kayong dalawa. Isang bata at isang ugod-ugod na matanda ang naglakas loob na pumasok sa pinakadelikadong sabungan. Talaga bang sabong ang ipinunta ninyo dito? May dala pa kayong pipitsuging manok. Habang sina Pipi at Inko Banong ay biglang natahimik sa kanilang narinig. Subalit di kalaunan ay binasag ni Inko Banong ang kanilang pananahimik. Alam mo, kaibigan, ako din ay natatawa sa'yo. Bukod sa ang pangit mo ay ang bantot mo pa. Bakit hindi na lang natin ilaban ang mga manok natin? Nang makita mo ang iyong hinahanap. Napailing na lamang ang tao nang marinig nito ang sinabi ni Inko Banong, at ito'y nagsalita. Abay, hinamon mo pa ako. Ito talagang matandang ito. O sige, kung yan ang gusto ninyo, ikasana ang laban. Para sa kaalaman mo, tanda, hindi pa natatalo ang manokong abuhon dahil sa angkin nitong liksi, at hindi ito basta-bastang manok. May agimat ito. Ha 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 ha! Tumugon naman itong si Inko Banong sa sinabi ng lalaki. Abay, ano pa ang iniintay mo? Pagkatapos ng laban na iyan, ay tayo na ang susunod. O ano? Payag ka ba? Tumango lamang ang lalaki at inilabas nito ang kanilang manok na nakalagay sa loob ng bayong. Nagulat itong si Pipi sa manok ng kalaban dahil sa sobrang laki nito. Sobrang laki ng kalaban nating abuhon. Inko Banong, delikado ang lagay ni Buknoy nito. Kumalma ka, Pepe. Magtiwala lamang tayo kay Buknoy, ang manok mong bulanteng. Nang matapos na ang unang laban, ay suminyas na ang lalaking kanilang makakalaban upang papasukin silang dalawa sa loob ng rueda upang umpisahan na ang laban. Nakakapanibago ito. Ngayon ko lamang masubukang ilaban si Buknoy. Kinabahan ako. Wika ni Pipi sa kanyang sarili. Nang biglang natigil ang kanyang iniisip, nang makita nito ang pag-usal ni Inko Banong ng mga hindi maintindihang salita. Sinipat naman ni Pipi ang kanilang kalaban at nakita nitong may ibinulong sa manok nilang abuhon. Nang inilibot naman ito ang kanyang paningin sa paligid,
ay hindi ito makapaniwala sa sobrang daming mga manonood na halos hindi magkarinigan dahil sa sobrang ingay nang biglang magsalita ang Koyme. Pumagit na ang mga may dala ng manok para maumpisahan na ang laban. Halina kayo. Ang pustahan sa labanang ito ay kakaiba. Bilang kayo, Banong, at ikaw, bata, ay dayo sa aming lugar, ay makakalabas lamang kayo dito ng buhay kung maipanalo ninyo ang laban na ito. Hindi inasahan ni na Pipi at Inko Banong ang kanilang narinig galing sa Koyme. Nang dahil sa padalos-dalos kong desisyon, ay baka mapahamak pa ang apo kong si Pepe. Wika ni Inko Banong sa kanyang sarili. Tumayo ang mga balahibo ni Inko Banong at pinawisan ito ng malagkit dahil sa takot na matalo ang manok nilang si Buknoy nang biglang tumunog ang pito ng Koyme upang umpisahan na ang laban. Habang ito namang si Pipe ay napailing na lamang sa gilid ng Royda habang pinapanood nito ang pagbitaw ni Inko Banong at sa kalaban nito ng kanilang mga manok. Mag-uumpisa na ang laban. Sana manalo si Buknoy para makalabas kami dito ng buhay. Nang biglang napansin ni Pipe ang paglagapak sa lupa ng kanyang manok na si Buknoy na parang naliligo sa sarili nitong dugo. Kantyawan at sigawan ng mga manunood ang kanyang narinig. Hindi napansin ni Pipi ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa takot na matalo ang manok niyang si Buknoy. Napayuko na lamang ito sa sobrang takot nang biglang napansin ito ang biglang pagtahimik ng mga tao sa loob ng sabungan. Dahan-dahan namang inangat ni Pipi ang kanyang ulo. Nakita nito ang biglang pagtayo ni Buknoy at akmang aatake sa kalaban. Subalit naunahan ito ng manok abuhon na kalaban. Nang dahil sa lakas ng atake, ay tumilapon si Buknoy sa gilid ng Royda kung saan naman malapit sa pwesto ni Pipi. Naawa si Pipi sa kalagayan ni Buknoy. Napaisip ito na sana hindi siya pumayag sa kagustuhan ni Inko Banong na ilaban ang kanyang manok. Subalit nang sipatin ni Pipi itong si Lulyo Banong, ay kalmado lamang itong nanood sa laban na parang walang nangyari. Muli namang bumangon ang kanilang manok na si Buknoy at hinarap ang abuhong kalaban. Nang biglang napansin ni Pipi ang pagsilaw ng ngipin ng kalabaw na nakalagay sa kanyang bulsa, habang itong si Inko Banong ay napatingin kay Pipi at nagkatinginan ng dalawa. Nang biglang narinig ni Pipi ang isang malakas na lagapak sa loob ng Royda. Hindi nito nakita ang buong pangyayari. Subalit manok na kulay abuhon ang nakita niyang nakahandusay sa lupa. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Pipi nang biglang may pumalibot na mga bubuyog sa abuhong manok ng kalaban. At dahan-dahan itong bumangon at muling hinarap si Buknoy. Nakatutok itong si Pipi sa kanyang manok nang mapansin ito ang paglapit ni Inko Banong sa kanya. Mutya ng buboyog ang gamit ng kalaban, Pipe. Bitbitin mo ang iyong mutya ng ngipin ng kalabaw at ito'y iyong itaas. Madali namang sinunod ni Pipi ang utos ni Inko Banong. Kinuha sa kanyang bulsa ang mutya ng ngipin ng kalabaw at kanya itong itinaas.
biglang lumabas ang nakakabulag na silaw na nanggaling dito. At nang sipati ni Pipi ang naglalapang mga manok, ay nakita nito ang biglang paghina ng kalaban at ito'y biglang natumba sa lupa nang tamaan ang dibdib nito sa atake ni Buknoy. Muling lumabas ang mga bubuyog, ngunit nang ito'y matamaan sa silaw na nanggagaling sa ngipin ng kalabaw, ay biglang bumagsak sa lupa ang mga ito, habang ang mga manonood ay biglang nagsialisan na parang takot na takot sa silaw ng ngipin ng kalabaw, hanggang sa mapansin na lamang ni Pipi na sila na lamang dalawa ni Inko Banong ang naiwan sa loob ng sabungan. Huling namataan ni Pipi ang pagkaripas ng takbo ng Kweme. Sa madaling salita, mga kaibigan, nanalo ang manok nilang si Buknoy sa laban. Kinuha ni Inko Banong ang manok nilang si Buknoy sa gitna ng roida at inakbayan nito si Pipi at tinungo nila ang daan patungo sa pintuan ng sabungan. Maya-maya pa ay binaybay na nila ang daan palabas sa lugar ng mga aswang. Habang naglalakbay ang magkaibigang Pipi at Inko Banong paalis sa lugar ng mga aswang, ay biglang may malakas na huni ng malaking ibon ang kanilang narinig na nanggaling sa kanilang likuran. Biglang napalingon itong si Pipi, habang ito namang si Inko Banong ay nagpatuloy sa paglalakad. Parang kandilang nakatayo si Pipi na hindi makakilos. Pinagmasdan ang isang nilalang na nakapatong sa sanga ng malaking kahoy. Malayo na si Inko Banong nang mapansin ito. Nawala si Pipi sa kanyang likuran, kaya't kaagad niya itong binalikan. Nagulat ito nang makitang nakikipaglaban sina Pipi at ang manok niyang bulanting sa isang napakapangit na nilalang. Kakaiba ang batang ito. Binalibag lamang ang kalaban niyang aswang. Ngayon lamang ako nakakita ng ganito kalakas na bata. At ang manok niyang bulanting na si Buknoy ay nakikipagsabayan din sa laban. Habang pinanood ni Inko Banong ang laban, ay napansin itong maghahabing gabi na pala. Nang kanyang pinagmasdan ang kalangitan, ay napansin ito ang nagbabadyang pag-ulan, hanggang sa kanyang namalayan ang pagpatak nito sa kanyang katawan. At di kalaunan ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nang muli nitong lingunin si Pipi, ay wala na ang kalaban nitong aswang at dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kanya. Ayos ka talaga, Inko Banong. Pinanood mo lamang ang pagkikipaglaban namin ni Buknoy sa pangit na aswang. Pero okay lang. Madali naman naming natalo ang buang na aswang na iyon. Maghanap na lang tayo ng masisilungan. Lalo pang lumakas ang ulan. Tama. May kubo sa unahan. Diyan tayo magpalipas ng gabi, Inko Banong. Nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw, ay biglang tumunog ang malakas na kulog at kidlat. Napabalikwas itong si Pipi sa kanyang pagkatulog, nang biglang mapansin ito ang isang puno na nagliliyab. Nasa gilid lamang ang puno na iyon sa kubo na kanilang tinulugan, habang ang kanyang manok bulanting na si Buknoy ay panay ang tilaok na nakaharap kay Pipi. Naintindihan ni Pipi ang ibig sabihin ni Buknoy. Alam ko, Buknoy, na gusto mong puntahan ko ang puno ng kahoy na tinamaan ng kidlat. Huwag kang mag-alala. Sundin ko ang kagustuhan mo. Dahan-dahang bumaba si Pipi galing sa kubo
Habang itong si Inko Banong ay walang kamalay-malay sa mga pangyayari. Nang marating na ni Pipi ang puno ng kahoy na tinamaan ng kidlat, ay nagulat ito nang makita ang isang maliit na bagay na nakausli. Marahan niyang inakyat ang puno at kinuha ang hugis ngipin na dumikit sa sanga ng malaking punong kahoy, nang bigla siyang nakarinig ng isang malakas na buses. Pipi, ikaw ang pinagkatiwalaan ko sa mutya ng gipid ng kidlat. Alagaan mong mabuti iyan at gamitin mo sa kabutihan. Napalingon si Pipi sa lahat ng direksyon upang tukuyin ang pinagmula ng buses. Subalit wala itong nakitang tao, maliban lamang sa kanyang manok na si Buknoy na nakapatong sa bintana ng kubo. Nang makabalik na si Pipi sa loob ng kubo, ay dinig nito ang walang habas na hilik ni Inko Banong na nasa kasarapan ng pagtulog. Maya-maya pa ay inabot na ng antok itong si Pipi. Subalit siya namang pagsikat ng haring araw, kaya't ginising na lamang nito ang kaibigan niyang si Inko Banong upang lisanin ang lugar na iyon. Patuloy na naglalakbay ang dalawa nang biglang natanaw ni Inko Banong ang mga kabahayan sa unahan. Kaya tinungo nila ang nasabing lugar, at habang papasok na ang dalawa sa lugar na iyon, ay nakita ni Inko Banong ang isang malaking karatula na ang nakasulat ay Barrio San Juan. Lagpas na ng tanghali ang mga oras na iyon at inabot na ng gutom ang dalawa. Kaya tumigil muna ang mga ito sa isang maliit na karinderya na nasa gilid ng daan. Nakita nila ang isang matandang lalaki na kumakain malapit sa may bintana na panay ang tingin sa kanila, habang ang manok bulanting na si Buknoy ay inilagay naman ni Pipi sa kanyang tagiliran. At ito namang si Inko Banong ay takam na takam sa kanyang kinaing dinuguan at tinulang manok. Maya-maya ay napatigil itong si Inko Banong sa kanyang pagkain nang maamoy niya ang malansang sabaw ng dinuguan. Tama namang may dala itong kalamansi, kaya't pinatakan niya ito. At di kalaunan ay biglang nagbago ang sabaw ng dinuguan. Nagiging buhay na dugo ito, habang ang tinulang manok ay nagiging daliri ng tao nang ito'y mapatakan ng kalamansi ni Inko Banong. Napagtanto ni Inko Banong na ang matandang kumakain na nakatingin sa kanila ay isang aswang. Kaagad niya itong nilapitan, subalit mabilis itong kumaripas ng takbo. Nilisan na lamang ni Pipi at Inko Banong ang karinderyang iyon, hanggang sa makarinig ang mga ito ng sobrang ingay. Pakiwari ni Inko Banong na nanggaling sa sabungan ang ingay na kanilang narinig. Ipagpatuloy natin, Pipi, ang paglalakad. Sigurado akong may sabungan sa unahan. Magbabasakali tayong mahanap doon ang pumaslang sa iyong mga magulang. Wika ni Inko Banong kay Pipi. Isang mahinahong pagtango lamang ang naging tugon ni Pipi sa sinabi ni Inko Banong. Di kalaunan ay bumungad sa kanila ang isang napakalaking sabungan na malapit sa mga kakahuyan. Pansamantala mo nang tumigil ang dalawa na parang inobserbahan ng paligid, hanggang sa tuluyan ng pumasok sa sabungan sina Pipi at Inko Banong. Dala ang manok nilang si Buknoy. Naabutan nilang nagsisigawan ang mga tao
Nag-umpisa na pala ang unang sultada. Tahimik lamang itong si Pipi, habang kalong-kalong ang bulanting nitong manok. Nagmasid sa paligid, hanggang sa may namataan itong pamilyar sa kanya, na nakaupo sa gilid at tahimik na nanood sa laban. Inko Banong, ang taong iyan na nakaupo sa gilid ay ito ang taong kumain sa may karinderya na panay ang tingin sa atin, na sinabi mong aswang. Lapitan natin, Inko Banong. Nilapitan ng dalawa ang taong iyon. Dun umupo si Pipi sa kaliwang bahagi ng lalaki, habang nasa kanan naman si Inko Banong. Kaya't hindi na nakatakbo pa ang matandang lalaki. Kaibigan, hindi ba ikaw yung kumakain doon sa karinderya? Hindi ba ikaw ang aswang? Pinakain mo kami ng buhay na dugo at daliri ng tao eh. Hito na kami ngayon sa iyong tagiliran. Huwag mo akong husgahan, kaibigan. Isa akong mabuting tao. Kaya ako tumakbo. Dahil ramdam ko ang aura ng bata. May dala itong mga mutya. Isa akong mabuting nilalang. Kakampi ko ang kabutihan. Natakot lamang ako sa mga mutya ng batang ito. Dahil batid ko ang napakalakas na enerhiya na pumaloob sa kanya. Ako ay si Pedring, isa akong albularyo. Alam ko na hinahanap ng batang ito ang pumaslang sa kanyang mga magulang. Maaari akong makatulong sa inyo upang mahanap ang mga bandidong aswang na kumitil sa buhay ng mga magulang ni Pipi. Napakalakas ang mga mutya ng batang ito. Ngunit wala pa itong kakayahang gamitin ang mga mutyang iyon. Kailangan niya ang isang gabay na katulad ko upang maturuan ko kung paano gamitin at palakasin ang kanyang kapangyarihan. Alam kong isa ding sabungero ang hinahanap natin. Kaya dito lamang sa mga sabungan na malagi ang mga iyon. Tama namang natapos ang unang sultada nang mabanggit na matandang si Pedring ang mga katagang iyon. Nagulat na lamang ang tatlo nang ituro ng kuyme ang kinauupuan ng batang si Pipi upang ipaalam sa kanila na may humamon sa kanilang manok na si Buknoy. Tahimik lamang itong si Pipi. Subalit si Inko Banong ang sumagot sa hamon. Kaagad na pumunta sina Pipi at Inko Banong sa loob ng ruweda. Nag-umpisang mag-ingay ang mga tao sa loob, habang itong si Manong Pedring ay nakatuon ang kanyang paningin sa kalabang manok. Kilala ko ang may-ari ng manok na iyan. Isang tanyag na tulisan sa nayon. At ang kanyang manok ay hindi pa natatalo. May malakas na mutya din ang taong ito. Kaya lamang ay mutya ng kadiliman. Hindi ako sigurado kung sinong mananalo sa laban na ito. Manok pula ang kalaban ni Buknoy. Isang makisig na manok. Halatang hindi pa ito nakatikim ng pagkatalo. Batid ni Inko Banong ang sobrang liksi nito. Umatras ng kunti si Inko Banong upang kumuha ng buwelo at bitawan ang bulanting nilang manok na si Buknoy.
Subalit bago bitawan ng kalaban ang pula nilang manok, ay napansin ni Pipi na inihipan muna ito ng may-ari. Nang mabitawan na ang mga manok ng magkabilang panig, ay kaagad na nagsalpukan ang mga ito. Nagpang-abot sa iri. Pantay lamang ang labanan, parihong maliksi at parihong hindi tinamaan. Hanggang sa mahagip ang kanang paa ni Buknoy sa matulis na tari ng pulang manok. Sumadsad sa lupa si Buknoy at halos hindi ito makabangon. Ganun pa man, ay patuloy na lumalaban si Buknoy. Binaliwala ang tama nito. Subalit sadyang mabilis ang galaban. Hanggang sa muli na naman itong tinamaan. At sa pagkakataon na ito, ay kinabahan itong si Pipi. Dahil sa daming dugo ang umago sa mga sugat nito. Pilit na bumangon si Buknoy at muling hinarap ang pulang manok na kalaban. Biglang nag-iba ang anyo ni Buknoy. Nakakapangilabot ang itsura nito. At simbilis ng kidlat ang ginawang pag-atake nito sa kanyang kalaban. Halos hindi makita ni na Ingko Banong ang mga pangyayari. Hanggang sa tumigil itong si Buknoy sa pag-atake. Nagulat ang lahat. Pati sina Pipi, Ingko Banong at Manong Pidring, na parang hindi man lamang tinamaan ang kalaban nito. Muling nagsalpukan ng dalawang manok. Natumba itong si Buknoy nang matamaan ang dibdib nito. Dahil sa takot ni Pipi na matalo ang kanyang manok, ay dahan-dahan itong lumabas ng sabungan. Ayaw nitong makitang mamatay ang manok niyang si Buknoy. Hindi naman alam ni Ingko Banong ang ginawang paglabas ni Pipi sa sabungan, dahil nakatutok ito sa labanan ng dalawang manok. Mga ilang hakbang lamang ang nalakad ni Pipi galing sa pintuan ng sabungan, ay napansin ito ang pagpatak ng ulan. Hanggang sa bigla itong lumakas. Napalingon itong si Pipi sa loob ng sabungan. Nagbabasakaling sumunod sa kanya si Ingko Banong para sana ibalita ang pagkapanalo ng kanyang manok. Pero hindi niya ito nakita. Sumabay sa pagdulo ang mga luha ni Pipi sa malakas na ulan. Pakiwari nito ay talo na ang kanyang manok. Nang biglang tumunog ang napakalakas na kulog at kidlat. Hanggang sa napatingin si Pipi sa kalangitan. Naalala niya ang nangyari nung nasa kubo sila ni Ingko Banong. Doon lamang niya napagtanto na may mutya siya ng ngipin ng kidlat. Kaya't madali itong bumalik sa loob ng sabungan. Hanggang sa makita niya sina Ingko Banong at Manong Pidring sa loob ng ruwida. Lalong kinabahan si Pipi nang makita niya na may manok na bitbit si Manong Pidring, na laylay ang ulo at pakiwari niya ay wala na itong buhay. Nang makalapit si Pipi kina Ingko Banong, ay napahinga ito ng malalim. Nang makita niyang nakatayo ang kanyang manok na si Buknoy, na pinapatuka ni Ingko Banong sa dala niyang mga butil ng mais. Nanalo pala sa laban ang manok niyang si Buknoy. Manok pala ng kalaban ang bitbit ni Manong Pidring. Subalit hindi siya makapagtanong sa dalawang matanda dahil sa sobrang galak. Kaya't nagsalita na lamang itong si Ingko Banong kung ano ang nangyari sa laban. Hindi mo man naitanong, Pipi. Pero ito ang nangyari sa laban. Alam kong natakot kang matalo si Buknoy at ayaw mong makitang siya'y mamatay.
Dahil mahal na mahal mo ang iyong manok, muntik na sanang matalo ito. Subalit nang tumunog ang kulog at kidlat ay biglang nagbago ang lahat. Maraming mga patama ang kalaban. Ngunit hindi tinablan ang manok mo. Bagos ay sobrang bilis itong gumanti ng atake. Hanggang sa tinamaan ang kalaban sa dibdib. At tumagos pa ang tare. Malaki ang napanalunan natin dahil dinagdagan ng may-ari ng kalabang manok ang kanilang pusta. Dahil sa akala nila ay mananalo ang kanilang manok. Hindi mo pa alam, Pipi, kung paano gamitin ang iyong mga mutya. Kaya't hito si Pedring na magsilbing gabay mo upang ikaw ay turuan kung paano gamitin at palakasin pa ang iyong kapangyarihan. Marami pong salamat sa inyo. Dahil sinamahan niyo ako sa aking paglalakbay. Ang importante sa akin ay mahanap ko ang mga pumaslang sa aking mga magulang. Ito po ang unang rason kung bakit ako naglalakbay. Sumama na si Manong Pedring sa paglalakbay ni na Pipi at Inko Banong upang gabayan ang bata sa paggamit ng kanyang mga mutya. Namalagi ang tatlo sa tagong lugar upang magsanay sina Pipi at Manong Pedring doon sa kabundukan ng Baryo San Juan. Halos araw-araw ang pagsasanay ng dalawa. Hanggang sa lumipas ang iilang araw, ay naging dalubhasa na itong si Pipi sa paggamit ng dalawa niyang mutya, ang mutya ng ngipin ng kalabaw at mutya ng ngipin ng kidlat. Handa na si Pipi sa anumang labanan, at ang kanyang manok na si Buknoy ay tuluyan ng gumaling sa kanyang mga sugat at lalo pa itong lumakas. Hanggang isang araw ay bumaba ang tatlo sa patag. Subalit habang naglalakad ang mga ito, ay bigla silang nakarinig ng mga putok ng baril sa di kalayuan lamang. Napansin nila ang makapal na usok galing sa mga kabahayan sa unahan. Naglipana na naman ang mga masasamang nilalang. Sigurado akong nilusob ng mga rebuilding aswang ang nayon sa unahan. Marami na namang mga inosinteng tao ang nadamay sa kanilang kahayupan. Oras na, Pipi, para gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Tulungan natin ang mga tao sa nayon. Magmadali kayong dalawa. Puntahan natin ang lugar na iyon. Subalit nang marating nila ang lugar, ay wala na ang mga rebuilding aswang. Maraming mga patay ang nakahandusay sa lupa. May mga pugot ang ulo at mga walang bituka. Nakapanlulumo ang ginawa ng mga nilalang na iyon. Napaiyak si Pipi sa kanyang nakita. Naalala nito ang sinapit ng kanyang mga magulang. Hanggang sa narinig nila ang taong nagsusumamo ng tulong. Kaagad nila itong nilapitan. Napag-alaman nilang hindi pa nakalayo ang mga rebuilding aswang. Kaya't wala silang sinayang na oras. Hinabol nila ang mga ito. Ang hindi alam ng tatlo ay patibong lamang pala ang ginawa ng mga rebuilding aswang. Habang hinahabol nila ang mga ito, ay nag-aabang lamang pala ang mga rebuilding aswang na iyon hanggang sa makahanap ng tamang pagkakataon upang sila'y hulihin. Hindi na nakapalag ang tatlong manlalakbay. Nahuli sila ng mga rebuilding aswang
at dinala sa kanilang pinagkukutaan. Kinaumagahan ay unang nagising itong si Pipi dahil sa ingay ng mga bandido. Nagulat itong si Pipi nang makita nito ang may-ari ng manok na kanilang nakalaban nung huli lamang. Kaagad nitong ginising ni Pipi sina Inko Banong at Manong Pidring. At nang makita nila ito, ay hindi na sila nagtaka. Dahil alam nilang ito'y isang kasapi ng mga rebuilding aswang. Maya-maya pa, ay bigla itong lumapit sa kanila at nagsalita. Malamang nakilala ninyo ako. Pero hindi ninyo alam ang aking pangalan. Ako nga pala si Santiago, ang pinuno ng grupong ito. Kami ang kinatatakutan sa buong kanayunan. Marami na kaming pinaslang, lalo na ang mga ayaw sumunod sa aming kagustuhan. Ang gusto kong mangyari ay makaganti sa pagtatalo ng aking manok panabong. May sabong na magaganap mamayang gabi dito mismo sa aming kuta. Magsilbi itong selebrasyon ng aking kaarawan. Imbitado ang lahat ng mga tanyag na sabungero sa buong kabayanan at isa kayo sa aking mga panauhin. Gusto kong sumali kayo sa magaganap na sabong. 1,000,000 ang premyo sa mananalo. Ihanda na ninyo ang inyong manok. Hindi ordinaryo ang inyong makakalaban. Lahat ng mga kalahok ay may mga agiman at mutya. Hindi makasagot sina Pipi, Inko Banong at Manong Pidring. Napabuntong hininga na lamang itong si Pipi na tumingin sa manok niyang si Buknoy. Sumapit na ang hapon. Napansin nila ang pagdating ng mga bisita na may daladalang mga manok. Hanggang sa may dumating na gwardya at dinala ang 3 sa napakalaking sabungan. Namangha si Pipi sa laki at ganda ng sabungang iyon. At nang makaupo na ang 3, ay kaagad na ipinakilala ng Kuymi ang may-ari ng sabungan. Nagulat itong si Pipi nang makita niya ang may-ari ng sabungan dahil parang hindi bago sa kanyang paningin ang taong iyon. Hanggang sa maalala niya ang sagupaan ng mga rebelde at sundalo ng gobyerno na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Naalala ko na, ang taong ito, ang pumaslang sa aking mga magulang. Hindi sana ako magkakaganito kung hindi dahil sa taong ito. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Ipalasap ko sa kanya ang hapdi ng aking puso nang pinatay nila ang aking ama at ina. Napaluha itong si Pipi habang binalikan ang nangyari sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi nagpahalata itong si Pipi sa kanyang mga kasamahan na sina Manong Pidring at Inko Banong na nakita na niya ang pumaslang sa kanyang mga magulang dahil gusto niyang sa kamay niya mismo tapusin ang buhay ng taong iyon. Nang biglang magsalita itong si Manong Pidring. Sabi ko na nga ba na si Mayor Delfin ang pasimuno sa lahat ng ito. Siya din ang pinakapinuno ng mga rebuilding aswang. Gumawa ng karahasan nitong si Mayor Delfin upang ibintang niya sa kalaban sa politika ang lahat. Dapat mawala sa mundo ang taong ito. Natigil lamang ang pag-iisip ni Manong Pidring nang biglang magsalita itong si Mayor Delfin. Ako si Mayor Delfin. Doblehin ko ang papremyo kung sino ang makatalo sa aking manok. Halika dito, Santiago. Ipakita mo sa kanila ang manok nating talisayon
Walang makakatalo sa manokong ito. Kanang kamay lamang pala ni Mayor Delfin itong si Santiago. Salot sa lipunan ang mga taong ito. Wika ni Inko Banong sa kanyang sarili. Nang muling nagsalita itong si Mayor Delfin. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang laban. Dahan-dahan na ang pagdami ng mga tao sa loob ng sabungan. Simula nang mag-ingay ang mga ito nang umpisahan ang unang sultada, habang itong si Pipi ay tahimik lamang na pinapanood ang laban, hanggang sa naggulat ito dahil parihong maputol ang ulo ng mga manok na naglalaban. Tabla ang unang sultada. Habang hindi pa nagsimula ang ikalawang sultada, ay lihim na pumunta itong si Pipi sa banyo. Nakita pala niya si Santiago na papunta doon, kaya't kanya itong inabangan. Tamang pagpasok ni Santiago sa loob ng banyo, ay kaagad itong hinawakan ni Pipi at ibinalibag sa dingding. Dugo ang bumagsak sa sahig itong si Santiago. Nawala ng buhay. Uubusin ko kayong lahat. Mga hangal kayo. Lumabas si Pipi sa loob ng banyo na parang wala lamang nangyari. Tamang pagbalik ni Pipi sa kanyang kinauupuan, ay tinawag na ang kanilang atensyon upang pumunta sa loob ng ruweda. Tapos na pala ang ikalawang sultada at sila na ang kasunod. Sa unang pagkakataon ay si Pipi ang bibitaw sa manok niyang si Buknoy. Abuhon ang manok na makakalaban ni Buknoy. May usap-usapan sa gilid na may agimat ang may-ari ng manok na iyon. At sa isang sinyas ng kuwimi ay binitawan ni Pipi si Buknoy. Kaagad itong umarangkada ng atake sa kalaban. Subalit mabilis din ang kalaban nito. Nagpang-abot ang dalawa sa iri. Subalit nang lumapag na sa lupa ang dalawang manok, ay biglang hindi na makabangon ang kalabang abuhon. Hindi man lamang nakita ng mga tao kung paano tinamaan ang kalaban. Madaling natapos ang laban ni Buknoy. Anong may agimat ang may-ari ng kalaban ko? Ako ang may malakas na agimat. At sa unang pagkakataon, ay umali ng palakpakan ang manok kong si Buknoy sa mga manunood. Maraming salamat, Panginoon, at Tatay Elmo, sa ipinagkaloob mong mutya sa akin. Wika ni Pipi sa kanyang sarili. Lumabas muna ng sabungan ng tatlo nang matapos ang laban ni Buknoy upang lumanghap ng sariwang hangin. O ano ba no? Walang mga bantay. Baka gusto niyong tumakas tayo. Wika ni Manong Pidring kina Pipi at Inko Banong. Ngunit tumingin lamang itong si Inko Banong kay Pipi at ito'y nagsalita. May tatapusin lamang si Pipi Pidring. Pagkatapos nito, ay lisanin na natin ang lugar na ito at mamuhay na tayo ng mapayapa. Mga ilang minuto lamang ang nakalipas, ay biglang nagkagulo sa loob ng sabungan. May pinatay daw sa loob ng banyo. Kaya't madaling bumalik sa loob ng sabungan ng tatlo. Nakita nila ang bangkay ni Santiago na halos masunog ang katawan. Para itong nakuryente. Tiningnan lamang ng malalim ni Inko Banong itong si Pipi. Bahid sa mukha nito ang nakatagong saya. Alam ni Inko Banong kung sino ang may kagagawa nito. Habang itong si Mayor Delfin ay baka sa mukha nito ang sobrang galit. Subalit walang maiturong sa larin kung sino ang gumawa nito. Kaya't ipinagpatuloy na lamang nito ang mga nalalabing sultada. Manok na pala niya ang kasunod na lalaban. At nang binitawan na ang manok ni Mayor Delfin,
ay kaagad itong umatake sa kalaban. Nagulat ang lahat nang biglang nag-apoy ang kalabang manok at ito'y naging abo. Walang nakakibo sa nangyari. Nagtigil ang sigawan ng mga manunood. Lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Pambulag ang agimat ni Mayor Delfin. Hindi totoong nasunog ang manok ng kalaban. Namalikmata lamang tayo dahil sa kanyang agimat. Alam ko kung sino ang kalaban ng kanyang manok. Isa ito sa kanyang mga katiwala. Pinaglaruan lamang tayo ni Mayor Delfin. Dumating na ang huling laban sa pagitan ng manok ni Mayor Delfin na Talisayon at manok bulanting ni Pipi na si Buknoy. Biglang nagsalita itong si Mayor Delfin. Kung manalo ang kalaban ko sa huling laban na ito, ay makukuha nila ang 2 bilyon. At kung sila ay matalo, hindi na sila makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Umpisahan na ang laban! Nakiusap itong si Pipi kay Inko Banong na siya ang bibitaw sa kanyang manok sa huling pagkakataon. Bago binitawan ni Pipi si Buknoy, ay nagdasal muna ito sa Panginoon upang ipagkaloob sa kanila ang panalo. Subalit biglang binitawan ni Mayor Delfin ang kanyang manok at bigla itong umatake kay Buknoy na nasa kamay pa ni Pipi. Mabuti na lamang at nakailag itong si Pipi, kaya't binitawan na lamang ito si Buknoy. Kaagad na nagpang-abot ang 2 manok. Nagpaulan ng apoy ang kalabang manok galing sa bibig nito. Puro iwas muna ang ginawa ni Buknoy sa atake ng talisayong manok ni Mayor Delfin. Bumuhos na naman ang malakas na ulan. Ginabayan itong si Pipe ng may kapal. Wika ni Inko Banong sa kanyang sarili. Biglang nagbago ang anyo ni Buknoy. Nag-aapoy ang katawan nito at biglang umatake sa kalaban. Nang magsalpukan ang 2 manok sa iri, ay sabay na lumapag sa lupa ang 2 manok at ang isa ay sunog ang katawan na walang iba kundi ang manok ni Mayor Delfin. Walang nagawa si Mayor Delfin kundi ibinigay na lamang ang 2 milyon sa grupo ni Pipe. At nang maibigay na ito, ay biglang inatake ni Pipi itong si Mayor Delfin. Dahil sa galit ni Pipi sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, ay tinupok nito ang katawan ni Mayor Delfin. Nang dahil sa'yo, ay nawalan ako ng magulang. Pinatay mo sila. Magbayad ka sa kasalanan mo sa akin. Tumingin sa paligid itong si Pipi. Baka sakaling may alagad si Mayor Delfin na biglang aatake sa kanya. Ngunit lahat ay tahimik. Nilisan ng 3 ang lugar ng San Juan at bumalik si Pipi sa kanyang lugar na kinalakihan. Ito namang si Inko Banong ay sinamahan si Pipi na manirahan at siya ang nagsilbing ama nito. Habang ito namang si Manong Pidring ay biglang naglaho at hindi na nila ito nakita. Makinig ka, Pipi, apo ko, para malaman mo. Anak ko ang iyong ina na si Candida. Tigilan mo na ang sabong at bumalik ka sa pag-aaral. Alam mo bang si Pidring ay hindi tao, kundi isang ermitanyo na tumulong sa atin para makamtan mo ang hustisya sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Di kalaunan ay bumalik sa pag-aaral itong si Pipi. At sa ngayon mga kaibigan, siya ay isa ng inhinyero sa lugar ng Southern Leyte. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Mga kaibigan, saludo ako sa inyo at God bless po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod na magsasabing,